Yun. Hi guys, what's up? Welcome back. Uh, Hooper Samurai. Hindi ko na masabing Hooper Samurai kasi dito na siya i-upload sa main page ko. Kasi hindi ko alam kung anong problema ng main page ko eh. Then, ayun. So, today, performance review ko sa Cloud. Ano ba yun yung balayibo mo sa Dame 9. Adidas Dame 9. So, yun. First things first, traction. Traction, parang lightning pattern yung traction niya. And then, overall for me, yung traction niya, it's very, very good. Very responsive. Then, ang problema lang is, medyo madumi siya. Dahil sa pattern niya, sumisiksik yung maliliit na debris sa pagitan ng patterns. And medyo kapitin siya ng alikabok. So, pero yung responsiveness ng traction niya is, for me, it's 9 to 8.5. But I think I'll go with 9. So, yun. Maganda yung traction niya. Pero hindi mo siya makakompare sa gawa ng Anta or Dini kasi yun talaga mga the best na traction niya yun. Tapos, then, sunod is yung cushion. Cushioning setup niya, well, alam naman natin lahat, si Damian Lillard is guard and hindi naman, itong shoes na to, hindi siya nag-focus masyado sa cushion. Pero still, decent cushion, responsive din. So, ayun, kasi kung i-compare, every time na mababanggit ko yung cushion na ito, ang unang-una ko naalala kasi yung Adidas na Anthony Edwards. Kaya as much as possible, ayokong ibanggit yung Anthony Edwards kasi hindi talaga siya makakompare doon. Kasi talagang maganda yung cushion setup. Pero ito, still, maganda pa rin yung cushion niya. So, kasi si Damian Lillard, kahit na guard siya, mataas din siya tumalon. Hindi lang siya laging nagdadunk or ano, pero naalala ko nung rookie year niya sumali siya ng slam dunk contest eh. So, mataas din siya tumalon. And athletic din si Damian Lillard. Kaya yun, maganda rin yung setup ng cushion na ito. So, for me, cushion, I'll go with 9 or 8.5. Ayun, then next is yung fitting. Fitting niya, well, this is 27.5 or 9.5. And ang pa ko is 9 lang. But still, maganda pa rin yung fitting niya. Hindi ko nararamdamang maluwag siya sa akin. Or yung, alam niyo, yung pag tumatakbo kayo, yung parang matatanggal sa paa niyo. So, for me, that's an advantage. Kasi maraming tao na gusto nila is nag-allowance sila or half size na mas malaki sa kanila yung sapatos para sa much better na comfort. Yung iba ganun eh. So, kahit hindi kayo mag-true to size ng nyo, kahit half size up, recommendable siya. And wide foot or hindi wide foot, okay lang din. Ako, kasi wide foot ako. So, hindi ako na-bothered nung yung parang korte niya sa loob. Kaya, very comfortable yung shoes na to. Then, ayun, lace. Yung lace niya, semi-round, pero maganda. Hindi siya natatanggal compare sa Anthony Edwards. Kasi yung Anthony Edwards, again, binanggit ko na naman, round yung lace niya and then maiksi. Pagdating dito, maiksi. So, napakadali niya matanggal. Ito, perfect yung length ng lace niya and semi-round lang siya kaya hindi siya natatanggal. Kahit na normal lace lang yung gawin niyo or konting ayos lang ng lace, okay na siya. So, good to go na kaagad kayo. Then, yung materials, hindi ko na inalam yung materials niya. Like, yung midsole, yung sa toe niya or kung ano man.
Kung gusto nyo alamin yung specific about ito, i-google nyo na lang kasi na ano ba, hindi naman sa tinamad pero parang hindi ko na naisip na i-search pa kung ano yung mga materials na ginamit dito. Yung sunod, overall look niya, for me, it's a very, very nice looking shoes. Lalo pag ginagamit sa basketball, like, parang medyo nagpa-pop out siya sa court. Tsaka itsura niya maganda talaga. So, pansinin talaga siya sa court pagka ginagamit niya na. And then for casual, for me, I can go with this ng casual, maybe different color. So, ito kasi orange, kaya, ayun, medyo alanganin magsuot ng orange pag casual. Pero kung sa ibang kulay, think recommendable siya for casual. Then, yung itsura niya, no? Every time talaga makikita ko to, kamukha niya yung Harden Volume 8. Or basta yung kung kailan man nagsimula yung ganitong itsura ng sapatos nung kay James Harden. So yeah, yung sa loob din parang may boots na, hindi boots, ewan ko anong tawag nila dito, boot or ano. So, yun yung pinaka issue na itong sapatos na to pala, is yung ventilation niya. Kasi sobrang kulob ng sapatos na to. Pero pag winter, tulad ngayon dito sa Japan, winter, so very recommendable siya pag winter kasi ang sarap niya sa paa. Hindi naman na umiinit na, as in talagang mararamdaman yung mainit sa paa. Pero dahil nga kulob siya, it's a little bit warm sa paa pag gamit niya siya. Lalo kung, especially kung suot nyo lang siya, hindi pa kayo naglalaro, like nag-aantay pa kayo makapaglaro kayo or what. So, yun yung maganda sa kanya. Pero pag summer, I don't know. Hindi ko alam kung anong magiging pakiramdam kasi, well, tagal pa summer dito, mga ilang months pa. So, I don't think na recommendable to for summer kasi nga, almost zero ventilation yung sapatos. So, sobrang kulob niya. Then yun, details ng design is, well, ito yung kinagustuhan ko sa Adidas. Like, nag-iiba-iba yung design ng logo nila. Like, di ba, 3 stripes sila. As long as malagay lang nila yung 3 stripes, okay. Hindi, unless sa Nike, talagang, yung Nike, kailangan may swoosh dito, may swoosh dito, may swoosh dito. So, ayun yung kinagustuhan ko sa Adidas. Like, hindi kailangan na obvious yung logo nila sa signature shoes. So, yun. Then, sa likod, mayroong 0. Jersey number ni Lillard. Sana iniba lang nila ng kulay yung 0. Para kitang-kita. Then, sa tang, may logo ni Lillard. Sana gantong kulay yung ginawa nila sa 0 para kitang-kita din. And, ayun. So, I think that's it. Nothing so special sa shoes. Kaya, pero for me, it's a very recommendable shoes pang basketball and pang casual. Overall for me, I'm going with 9 with this sa overall na performance and looks niya. So yun. I think that's it. That's lang masasabi ko. Hindi pa kasi ako familiar sa mga basketball shoes ng Adidas kasi third shoes ko pa lang to ng Adidas. So, maybe, itatry ko naman ulit yung Don. Meron akong Don yung luma na hindi ko alam kung anong Don issue yun. So, maybe itatry ko yung bago kasi ang ganda rin ng itsura niya. Then, yeah, I think that's it. So, thank you for watching. Pasensya na kayo dito sa aking anak. Ang kulit-kulit. In-hit kasi siya. So, medyo maingay siya. So, anyway, that's it. Thank you. Bye.